So, a pleasant day, BPA2D and Ma'am Nicole. So, in this meeting, our group, which is the group 4, will present to you the topics entitled Genetic Engineering, Genetically Modified Organisms, or the GMOs, the Reproductive Health Law, and the Nano World. So, Ken? So Kenneth De, I'm Kenneth Istabandong Campo. So our first topic is genetic engineering. Genetic engineering is also called genetic modification is a lab-based process used to alter the DNA of an organism, widely used in research and industries to develop cancer treatments, enhance brewing yeast, and create genetically modified plants and animals. So, yung genetic engineering is ito yung process kung saan binabago or ina-adjust yung isang DNA ng ng organism. Parang editing ng genes na para magkaroon ng mga panibagong traits or tanggalin yung mga hindi na need sa isang organism. For example, pwede nilang gawin na mas resistant yung plants sa mga pests or gawing mas malusog yung mga crops para sa food production. So, next. Wait. Genome. The complete set of genetic material in an organism containing all the instruction needed for it to function. So, ito naman yung genome, yung parang complete set ng isang genes ng isang organism. Parang ito yung parang blueprint or guidebook na na lahat ng isang ay na lahat ng isang lahat ng genetic info ng isang living thing is nandun na. Yung genome is nagde-determine siya ng lahat ng traits na meron yung isang organism mula sa physical na itsura and hanggang sa function sa loob ng isang katawan ng isang organism. Next is types of genome modification. Genome editing allows scientists to change the DNA or plants, bacteria, animals, and more by editing DNA. They can alter traits like eye, colors, disease, risk. So, yung gene editing, like example nito yung kung may mga faulty gene that causes a disease, pwedeng i-edit out yun para ma-fix yung problem. So, gagamitan nila to ng CRISPR or clustered regularly interspaced short palindromic repeats. So, ito yung isa sa pinaka-popular na tools na ginagamit dito kasi para siyang guide missile na super precise sa pag-target ng mga specific parts ng isang DNA. So, next is gene slicing. Suppressing a gene or controlling its expression. A well-known example is the Arctic apple where the browning gene was slices to prevent the apple from browning after being cut. So, yung gene slicing is basically about cutting or slicing nga ng isang certain parts ng isang gene or para mabago or ma-edit yung isang DNA ng isang organism. Parang nagka-cut and paste lang tayo ng specific section ng genetic material na para maalis yung mga hindi kailangan or palitan ng mga panibagong instruction or traits. So usually ginagawa to para ma-improve yung mga traits ng isang organism like making crops more resistant to pests or helping treat the genetic diseases sa human. In short it's like upgrading the code of life para mas gumanda yung isang performance ng isang organism. Next, recombinant DNA tech. So, combines DNA from two different species, often using bacteria as the host organism. Scientists use the enzymes and lab techniques to splice and manipulate DNA to create new genes or function.
Example is bacterium produce human insulin. So, yung recombinant DNA is ito yung process kung saan pinagsasama yung DNA sa dalawang magkaibang sources para parang makagawa ng mga panibagong genetic material. So dito ang sinasabi dito is ginagamitan ng mga enzymes, DNA mula sa isang organism, kadalasan sa bacteria and kinukuha yung specific genes na gusto nating ipasok sa isang DNA ng ibang organism. So, yun yung recombinant DNA tech. Next is base pair modification. So, changing base pair can can in, can introduce genetic variation. However, it may also lead to diseases if normal gene expression or protein function is disrupted. So, base pair modification, ito yung isang technique sa genetic engineering na nagbabago ng specific na base pair sa isang DNA. Yung DNA natin is parang code nga daw na naglalaman ng information kung sa magiging paano magiging tayo and yung base pair modification is nakakatulong ito para mas mapabuti yung health at agriculture. Kaya napaka-importante nito sa science at technology. So, yun yung base pair modification. So, gene copying occurs during DNA replication, sometimes leading to gene duplication. This provides extra genetic material which could evolve new function. So, sa gene copying naman is specific gene na gusto natin parang i-replicate natin or kinokopya. Parang gumagawa ka ng photocopy pero sa DNA ito nangyayari. So, ginagamit yung method na to tulad ng polymerase chain reaction or PCR para mabilis na makagawa ng maraming copies ng gene. Ang mga copies na ito is pwedeng gamitin sa research, diagnostic test, or sa paggawa ng therapies. Excuse me. Next is gene addition. Inserting new genes into an organism genome, either naturally, excuse me, or through genetic engineering to introduce new traits. So, sa gene addition naman is nagdadagdag tayo ng mga panibagong gene sa isang DNA ng organism. Pwede ito maging gene mula sa ibang species, kaya nakakabuo tayo ng mga genetically modified organism or GMOs. So, gumagamit tayo ng mga tools tulad ng CRISPR para insert yung mga bagong genes sa tamang lugar sa genome ng isang organism. Halimbawa nito is kung gusto natin bigyan ng resistant yung isang crop or pest nga is pwede tayong mag-add ng gene mula sa ibang plant species na may ganitong traits. So, yun lang po yung part ko. Next reporter. Good day everyone. Ako si James R.J. Chongko at ang report ko po ay ang advantage ng genetic engineering. Number 1, allow faster growth rate. Dahil dyan sa faster growth rate, namimit natin yung food demand in growing population like the animals and syempre yung pinaka-common is yung mga crops, yung mga plants. Then second advantage is create an extended life. Dahil doon yung extended lifespan for certain organisms. Isa yung example dyan ay yung yeast cells. Dahil doon napapa-extend yung life ng mga ating pagkain, for example. So, number 3, specific trait can be developed. Enhance certain traits, pest resistance in crops, muscle growth in animals. Ito yung pinaka-common example niyan is yung sa muscle growth in animals. Kagaya ng mga American bully,
yung mga bulldog, yung mga nakikita natin na pinanlalaban, yung inaalagaan ng mga pet lover, yung mga maskulado na aso. Like yung tawag dyan, yung American Bully, is ginagamitan sila ng genetic engineering. Hindi naman talaga natural yung pagka-bulky ng ah, katawan ng aso. Like yan, example din dyan yung specific traits yung sa pest resistant na mga crops, like yung sa tanim ng mga mais. Okay, number 4, new product can be created. So, for example dyan is yung mga new product is yung corn syrup, yung corn oil, tsaka yung granulated sugar. Dahil yung corn syrup, hindi naman yun yung literal na syrup galing sa corn. May involved yung genetic engineering kung bakit nagkakaroon ng ganyan at ng corn oil. So, next slide po. Ayan. Greater yields can be produced. So, dahil nga they became resilient lead to increase productivity. Naging resilient sila dahil kagaya nga niyan, kaya nagka-greater yields kasi naging resilient sila, mas tumibay sila. Kumbaga, naging based on the word resilient, naging mas matibay sila. Ibig sabihin, mas marami yung na produce kasi mas konti yung masisira kasi nga mas resilient sila, mas matibay na sila kumpara nung hindi sila ginamitan ng genetic engineering. Number 6, risk to the local water supply are reduced. So, syempre, yung mga pest-resistant plants, the need of chemical pesticides reduce leads to lesser contamination. Kaya nababawasan yung risk sa mga supply ng tubig kasi wala yung mga chemical. Hindi gumagamit ng chemical, nababawasan yung contamination. Number 7, scientific practice that has been in place for millennia. Okay na po yan. Next slide po. Siyempre, kung may advantage, meron din tayong disadvantage. Number 1 na dyan yung disadvantage ng genetic engineering ay yung less nutritional value of foods. Kapag tinanong natin yung mga magulang natin, ayan talaga yung sasabihin. For example, in tomato, higher yields but lower vitamin content. Ayun nga, sa tomato, dumami nga, pero mabilis nga yung paggawa, pero yung vitamins bumawas. May kasabihan nga tayo na time is gold. So, number 2, pathogens adapt to the new genetic profiles. So, overuse of pesticides led to evaluation of pesticide-resistant insects. So, hindi lang yung mga technology, hindi lang tao yung nagiging tawag na to high-tech, yung mga insekto rin nag-e-evolve din sila. Kagaya niyan sa mga nakikita kong mga lamok, dati isang lamok apis, isang spray lang ng baygon, patay agad. Ngayon, parang matibay na sila, nagiging sigma na sila dahil nare-resist, mayroon na silang pinag-aayabang na resistant. So, number 3, unexpected negative side effects. So, unintended consequences can arise, include allergic reaction in humans. So, kaya nga sinabing unexpected kasi may mga bagay tayong hindi inaasahan na nagkukos ng negative effects. For example nga dyan, yung mga allergic reaction yan sa humans kasi yung kung wari yung tomato may vitamins doon na ganun nga nagiging reaction basta may allergic reaction
wari pag kumain ng chicken, nagkaka-chicken pox. So, next slide po. Pang-apat na disadvantage ng genetic engineering, amount of diversity developed can be less favorable. So, number 4, focusing on a new for desirable, natap lang. Focusing on a few desirable traits can lead to a reduction in genetic diversity within a crop species. Yung diversity maglilis kapag nag-focus ka sa isang favorable. Ito ay isang konsepto sa buhay na masasabi nating makatotohanan dahil talagang kapag meron ka ng isa, hindi ka natitingin sa iba. Yun lang po. Number 5, costly consequences of copyrighted genetic engineering. GMO or the genetically modified organism can restrict access to seeds and technology, making it difficult for farmers to afford them. So, sabi nga, may costly na consequence, nagmamahal yung mga copyright na genetic engineering, gaya na lang ng mga seeds. Nagmamahal siya, nagiging hindi na-afford ng mga farmer, kaya nagiging nare-restrict sila at costly influence. Tsaka yung dito sa may costly consequence ng mga GMO or genetically modified organisms. So personally, meron akong mga alaga, 10 genetically basta GMO na isda, which is yung glowfish tetras. Meron akong 10 glowfish tetras na pinagbabawal sa ibang bansa kasi hindi sila gawa ng kalikasan, gawa sila ng tao or involved ang genetic engineering. Kaya iba-iba ang kulay nila. May pink, may blue, may yellow, green, may violet. Ano pa bang alaga ko? May yellow, green, ganon. So, number 6, yung pang-anim na disadvantage ng genetic engineering, this knowledge and technology can be easily abused. So, ito ang sa tingin ko common na disadvantage ng genetic engineering. Sabi nga ni Spider-Man, ni Peter Parker pala, the greater the power, comes a big responsibility. Yan. The potential for genetic engineering to be used for harmful purposes such as creating bioweapons or altering human traits in unethical ways. Yun, kaya nga sinabi na disadvantage kasi yung knowledge tsaka yung technology natin pwede maabuso. Like for example, yung paggawa ng mga bioweapons, yung pag-iba-iba ng human traits in unethical ways, hindi na siya sila pag-aaral nating ethics, hindi na siya makatao. Yung ginagawa yung traits ng tao na hindi na nasasaktan, na nakaramdam ng sakit, which is nakakatakot. Next slide po. Genetic engineering in the Philippines. Ang tinatawag nating IRRI, which means rice farming. Next slide po. National Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Sila yung mga gumagawa ng ating medical drugs. As we can see on the picture, parang nagde-develop sila ng gamot at focus sila sa kanilang trabaho. Next slide po. Institute of Plant Breeding. Plants, rice, and crop population. Philippines is one of the signatory to the
Cardigan Protocol of Biosafety seeks to protect biological diversity from the potential risk of GMOs. So yung etong ano na to, yung protocol na to sa biosafety is protect ng biological diversity natin para ma-prevent yung mga potential risk na dala ng mga GMOs o ang tinatawag natin na genetically modified organisms. So, next slide po. So, bibigay ko na po ang mic para sa susunod na reporter. Thank you. So, yun. Ako po yung next. So, I'm Giancarla Gamboa Regla po. And my part po is genetically modified organisms or GMO. Ito po yung ang mga nagre-refer sa mga organisms, microorganisms like plants, animals, or microbes and bacteria na kung saan yung kanilang genetic material or DNA has been altered using genetic engineering techniques. So, GMOs differ from traditional breeding methods which involves selective breeding. So, when we say selective breeding, it means choosing or pili lang yung mga organisms na may desirable characteristics and binibreed nila to produce more desirable ones. And also, GMOs also refers to as transgenic. So, when we say transgenic, trans means bago, genic means genic means genetic. So, ibig sabihin po nun is ito po yung mga transgenic, ito yung tawag sa mga organisms na naputol or nilagyan ng mga bagong genes. So, next slide po. Yan, for example po, yung tomato. So, paano mo or nyo masasabi na GMO or not GMO siya, or yung tomato? So, dito po, balik ko po. Yun. So, dito po makikita or madi-describe yung kulay at tsura o yung laki o timbang. So, first po, meron po tayong 3 kinds of producers. So, first po yung conventional crops. Ito po yung mga ordinary, usual or common na mga crops, vegetables or fruits na may code with consisting of 4 digits and start with the number 4. So, ito yung mga conventional produce. So, next po na produce is so, next is yung organic crops. So, yun mo, familiar naman tayo sa mga organic crops, di ba po? So, dito po, have a price tag with a code consisting of 5 digits and starting with the number 9. So, lastly po yung GMO crops. So, dito po yung mga yung mga price tag nila yung mga price tag nila have a code consisting of 5 digits and start with the number 9. So, parang nakakalito siya, pero nakakalito siya kasi parang same sila nung organic crops produce ng GMO. So, yun po. So, yun. Next, proceed na po tayo sa next slide. Yan. And yun, GMO and non-GMO. So, dito po yung first bullet. And first bullet, yan.
Sa ano po niyan, sa genetic modification po yan. So, sa GMO, yung sa GMO, ano po, ito po yung mga ano, ayun nga, yung genetic modification po ng GMO is altered using genetic engineering or na experiment na to sa mga lab. Sa non sa non sa non-GMO naman po, ito yung mga ano, natural natural genes or natural occurring genes or traditional breeds or genes. So, next bullet po. Ayan. Punta naman tayo sa next, sa traits and characteristics po. Yung GMO po, ano po, dito, hindi na nila kailangan ng mga pesticides, mga herbicides, yun po. Sa, ano naman po, sa non-GMO naman po, dito, since ano po, natural breeding process po sila. So, kailangan talaga nilang gumamit ng mga pesticides po. Then, next po. Ay, wala pa pala. Sorry po. Ayan yan. Balik po. Yan. So, lastly po yung about sa production po. Yun, production po. Sa production po, it involves, yung GMO po, it involves nga po sa laboratory techniques. Sa non-GMO naman po, dito yung mga traditional breeding methods. Then, sa next bullet is about, about sa regulation po. Yung GMO, hindi siya palaging required to be labeled. Sa non-GMO naman po is parang generally less regulated siya. So, like I said earlier po about sa kanilang mga codes. So, remember that po. So, yun. Proceed pa tayo sa next slides. And yun. Proceed pa tayo sa, sa next yung uses of GMOs. So, first po yung medicines. So, dito, yung mga GMOs are used in production of, GMOs are used in the production of pharmaceuticals. For example po yung scientists use GMOs to produce insulins for diabetes management, enabling the patient to be effectively control their blood sugar levels, and yung vaccines po that protect against diseases such as mga rabies, hepatitis, tetanus, yun po. So, next po. Yan, sa food industry naman po, yan, many food crops are genetically modified to improve their characteristics. So, first yung pest resistance. So, dito, it reduce the needs for pesticides, potentially benefiting the environment and reducing costs. So, sa next po is yung herbicide tolerance. Dito po it allows the farmer to use herbicides to control weeds without harming the crops. And plus yung improve nutritional value. So dito po, some GMOs are engineered to have high levels of vitamins or other nutrients. So next po.
Yun, sa agriculture naman po, ah yun nga po yung transgenic plants have have been developed to be herbicide tolerant, allowing farmers to use weeds control methods without harming the crops. For uh, so dito many crops are injured to be uh, insect resistant and virus resistant, which helps uh, the needs for chemical pesticides and increase yields stability amidst environmental challenges. So dito po, this is not only supports the food security but also promotes sustainable farming practices. So I'm done with my part po. So next reporter po. Thank you. So, ayun, good day. Good day. My name is Laila Erka Albutra. So, let's talk about Bacillus thuringiensis. So, Bacillus thuringiensis is an example of GMO. So, what is Bacillus thuringiensis? Bacillus thuringiensis is a species of bacteria that lives in soil. It makes proteins that are toxic to some insects when eaten but not others. The proteins are not toxic to humans because like all mammals, we cannot activate them. So, yung Bacillus thuringiensis isa po siyang bacteria na naninirahan sa lupa. So, ano siya, yung proteins niya is nakakalason sa ibang insects pero sa iba hindi. And we cannot activate din ng mga tao kasi based on my research, yung human, meron lang tayong 1.5 to 3.5 stomach acid. And to activate BT toxins, we need 7 above yung hypophosphorus acids or yung acid natin. Next po, next po. So, issues and concerns. Possible effects on non-target organisms including indigenous crops and wider relatives. So, pag sinabi kasing issues and concerns dito, hindi pa siya nangyayari. Kung mga posibleng mangyari pa lang siya. So, yung sa number one, example dito is pwede siyang maging harm to beneficial insects like bees and butterflies. Number two is formation of resistant insects and organisms. Dito naman is significant concern to with Bacillus thuringiensis kasi yung resistant development is, for example, yung overexposure, yung repeated exposure to BT toxins, select for resistant individuals. Second example dito is yung genetic adaptation. Yung insects evolve mechanisms to counter BT toxins. Yung parang dito is, yung sa genetic adaptation, parang yung sa kakagamit nito, parang na-immune na siya. And syempre kapag na-immune, di na siya tinatablan. So, parang hahanap ibang targets, ganyan. So, possible formation of human diseases. Ito yung topic na ongoing sa research and debate. And ang example nito is, yung possible formation ng diseases niya is yung allergenicity. Yung, parang yung BT proteins is, pwede siyang mag-trigger ng allergy reactions. Next po. Patent issue. So, patent means the exclusive right granted for an invention. For example, dyan is yung Monsanto Company versus the Canadian local farmers. Dito kasi, yung Monsanto Company, isa siyang biotech company and nag-develop sila ng genetically modified. And yung Canadian farmer is may nakita silang seeds na
pagmamay-ari ng Monsanto Company. So, yung Monsanto should Canadian farmer for patent infringement. Next po. Ethical issue. Against religious belief, idea of playing God. Vatican Pontifical Academy. Prudent yes to genetic engineering of land and animals, but not to the GMO humans. Next po. Church of England Synod for Social Responsibility. Genetic engineering does not seem different from other scientific development. And sa Institute of Islamic Understanding, genetic engineering is a breakthrough that can be used for the good of mankind. Ang ina-emphasize lang po dito sa ethical issue is, yung mga churches na to is agree sila sa mga sa mga genetic engineering and sa GMO pagdating sa mga plants and animals kasi may mga positive effects ito lalo na sa ating mga tao, pero hindi sila agree. For example, yung sa mga designer babies, ganyan sa GMO yung kasi parang parang ang dito kasi is parang nahihigitan na nila ang Diyos or gano'n, basta something na gano'n. Yun lang po, next reporter. Hi guys, I'm Rensley Andrade. Yung i-report ko po is about sa BT Talong case po. Ayan, the BT Talong case. BT Talong is temporarily stop the field testing, propagation, commercialization, and importation of genetically modified organism or GMOs in the country. Ang ibig sabihin daw po dyan, yung pinapatigil daw po ng Supreme Court ang ilang activity na may kinalaman sa genetically modified organism or GMOs sa bansa daw po. Una po dito na pansamantalang pinapatigil ay yung field testing. Yung field testing naman daw po, ito ang ang field testing po, ito daw po yung mga eksperimento o pagsubok ng GMOs sa mga bukirin o agricultural na lugar. Next po is propagation. Ang propagation naman po, ito daw po yung pagpaparami o pagpapalaki ng mga GMOs. Number 3 po is yung commercialization. Ang commercialization naman daw po, ito daw po yung mga pagbebenta at pagdidistribute ng mga produkto ng mga GMO po. And last po yung importation. Ang importation naman daw po, ito daw po yung mga pag-import ng mga GMO na produkto papunta sa mga iba't ibang bansa po. Kaya daw po pasamantalang pinahinto ito dahil ito daw po yung maaaring magkadulot ng mga issue tungkol sa epekto sa kalikasan o mga legal na usapin ukol sa regulasyon ng GMOs. Posible na ipinagpaliban ito ng korte habang nire-review ang kaso o pinag-aaralan ng mga iba pang legal na aspeto. Ang moratorium na ito ay maaaring magpatuloy hanggang magkaroon ng decision ang Supreme Court po. Next slide po. Ayan po yung experiment ng mga biting talong po about ayan po yung mga experiment na yun na po nagkakaroon ng bulati ganun. Next po. Ito naman po yung policies and guidelines naman po ng US. Sa US daw po, ang biotechnology o BT ay mahigpit daw po nila na nire-regulate dahil daw po sa potential nito na maka-affect sa public health o kaligtasan at saka sa public health safety tas yung sa environment daw po. Maraming government
ang may iba't ibang responsibilidad pagdating daw po sa biotechnology tulad daw po nung genetically modified organism or GMOs. Tsaka po yung biopharmaceuticals, yun. At iba pang biotech related products. Una po dito unahin na po natin yung FDA po or Food and Drug Administration. Yung FDA daw po, ito daw po yung may mga control sa biotech products na ginagamit para sa mga tao o hayop. Kasama na rin daw po yung biopharmaceuticals and monoclonal antibiotics, tapos yung gene therapies. Therapies daw po. Ito naman po yung mga guidelines sa Food and Drug Administration. Yun na po. Ano daw? Tinitiyak na safe at effective ang produkto bago daw po ito ma-market. May mga clinical trials naman, may mga clinical trials na kailangan para i-assess ang safety at efficacy ng mga products. Yan. Next naman po tayo sa EPA or US Environment Protection Agency. Ang EPA daw po, ang EPA ay daw po, nire-regulate ang biotech products na may kinalaman sa environmental impact tulad ng genetically engineered organism at biopesticides. Kailangan nilang tiyakin na walang panganib na idudulot sa kalikasan o sa kalusugan ng mga tao. Ang guidelines naman po sa EPA po is ino-oversee ang mga genetically modified crops at mga environmental risk nito. Halimbawa po, yung pagkalat ng genes sa mga non-GMO crops, tapos yung sa pest resistance naman po. Tinitingnan din po nila na ang biotech related pesticides at tinitiyak na safe ito ilabas bago daw po gamitin. Next po yung USDA. Yung USDA or United States Department of Agriculture. Ang USDA po ay may mga pananagutan sa mga genetically modified crops at iba pang mga agricultural biotechnology. Ang APHIS naman po or Animal and Plant Health Inspection Service ay ito daw po yung namamahala sa mga approval para sa paggamit ng mga GMOs sa agricultural sector. And yung guidance naman po niya, ang guidelines naman po is ang USDA po, ito daw po yung mga nag-a-approve sa mga field testing, importation, ang mga GMOs po. Halimbawa, walang magiging contamination sa mga non-GMOs crops po. Next slide po. Ay, wait lang po. Sige. Okay lang, dyan mo na lang po ate. Sa madaling salita daw po, yung biotechnology daw po sa US ay mayroon pong mahigpit na regulation na nagpapatibay sa safety, innovation at ethical standard. Ang mga agency daw po tulad ng FDA, EPA, USDA at yung mga agency daw po tulad ng mga FDA, EPA at USDA po ay may mga kanya-kanyang role para tiyakin na yung biotechnology daw po ay makikinabang sa society habang pinaprotektahan yung mga kalusugan at yung kalikasan po. Next naman po tayo sa policies and guidelines ng Philippines po. May sa Pilipinas daw po may ilang ahensya daw na gobyerno sa Pilipinas. Ayun na daw. May ilang agency daw po ng gobyerno sa Pilipinas na may tungkulin sa regulasyon at pangangasiwa ng GMOs tulad daw po sa BT Talong. Una po dito is yung NCBP or National Committee on Biosafety of the Philippines. Yung
NCBP daw po, ito daw po yung pangunahing katawan na responsable sa paggawa ng mga polisya at gabay tungkol sa biosafety sa Pilipinas. Sila din po yung nagsusuri ng mga GMOs para tiyakin na ligtas ito sa kalikasan at kalusugan ng tao. And binibigyan daw po nila lang ng approval ng mga aplikante ng GMOs at nagsasagawa ng risk assessment para sa mga ito. Sila rin po yung nagbibigay ng mga recommendation hingil sa paggamit ng biotechnology sa agriculture. Next po is DOST or Department of Science and Technology. Ang DOST naman po, ito po yung namamahala sa mga teknolohiya sa mga bansa po. Mamahala sa at teknolohiya sa bansa po. Kabilang daw po dito yung biotechnology. Malaki rin po ang papel nila sa pagsusulong at regulasyon ng GMOs. Sinusuportahan ng DOST ang pananaliksik at pagde-develop ng GMO at tinitiyak nilang sumusunod ang mga ito sa pambansang biosafe sa mga para sa mga biosafety standard, and binibigyan daw po nila ng mga pondo ang mga proyekto ng GMOs at nakikipagtulungan sila sa mga ibang agency para sa pagsusuri ng mga ito. Next po is DENR or Department of Environment and Natural Resources. Ang DENR naman daw po, ito daw po yung may responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan at pagtukoy kung may epekto ba ang mga GMOs sa biodiversity or ecosystem. Tinutukoy nila kung ang mga GMOs ay makakasama sa mga likas na yaman o magdudulot ng panganib sa mga natural na tirahan. Sila rin yung nagpapatupad ng mga regulasyon hingil sa paglabas ng mga GMO sa kalikasan para sa mga field trials and commercial na commercial products. Number 4 is DAR. Department of Agriculture. Sila naman daw po yung namamahala sa agriculture at may mga control sa mga GMOs na gagamitin sa mga sakahan. Sila din po yung nagbibigay ng permiso para sa mga field trials, propagation at commercial na paggamit ng GMOs. Tinitiyak ng DAR na ligtas ang mga GMOs para sa mga magsasaka at mamimili. Sila din daw po yung mga nagbibigay ng permiso para sa mga experiment sa mga sakahan at sila din daw po yung nag-oobserba sa wastong paggamit ng GMOs mula research hanggang sa commercial na paggamit. Ang DOH naman daw po, sila daw po yung responsable sa kalusugan ng publiko at tinitiyak nila na ang mga GMOs ay ipinasok sa merkado ay ligtas sa pagkonsumo ng mga tao. Binibigyan daw po ng DOH ng approval ang mga GMO na napapasok sa pagkain batay sa pagsusuri sa posibleng panganib sa kalusugan tulad ng allergens or toxins. Sila rin ang nakakasiwa sa tamang pag-label ng mga GMO sa mga produkto. And next slide po. Yan, singit ko lang po. Paano nga ba paano ba nagtutulungan yung mga agency na binanggit ko? Ito daw po. Yung mga agency daw po na ito, nagtutulungan daw po sila upang tiyakin na ang GMOs tulad ng BT talong ay dumadaan sa masusuring pagsusuri bago mailabas sa merkado o sa kalikasan. Ito po yung mga process na ginagawa nila. Una po is yung application process. Wala po dyan yung binabanggit ko po. Thank you. Kapag may GMO na gustong ipakilala ang mga developer, sila daw po yung nagsasamit ng application sa mga department
para sa mga department or DAR. And yung DAR naman daw po, sila daw po yung nakikipag-ugnayan sa National Committee and Biosafety of the Philippines or NCBP. And ang NCBP naman daw po, sila naman daw po yung para sa mga pagsusuri ng kaligtasan at epekto ng GMO. Yun lang po. Thank you. Next reporter po. Okay. So, pleasantries once again. So, I am Sam, the reporter for this topic. And with that, tumako na tayo sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act. O sa madaling salita, ito yung mostly nating naririnig na RH Law. So, tinatawag ngayong RH Law again na Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. So, dito, naka-emphasize that it provides universal access to methods of contraception, fertility control, sexual education, and maternal care. And this was signed on December 21, 2012. So dito daw sa RH Law, kinikilala at ginagarantihan daw ng estado natin dito sa Pilipinas yung mga karapatang pantao natin lahat concerning our reproductive health. So, kabilang na dyan yung rights natin to equality and freedom from discrimination as referred din sa UDHR Section 2 and Section 1. So, ayun. Pati na din dito considered yung sustainable human development kung saan we are enhancing current human conditions to the benefit of future generations. So, dito na rin papasok yung iba pang elements na gustong i-enact ng batas na to, regardless of your religion, paniniwala na personal, or yung mga cultural beliefs din. And dito din nakapaloob yung demands to parenthood wherein hinuhubog ng mga proposed programs and services under this law yung paraan ng pakikitungo ng isang ina or maging yung isang ama sa kanilang mga anak. And syempre nagsisimula ito mismo sa pag-aagapay sa kanilang mga pangangailangan. Whether, gaya nga na nandito, maternal care, pwede ding paternal care. Then eventually, kapag napunan to, syempre matutustusan din yung mga needs, yung mga demands nung kanilang family. And that eventually and continuously grow into more and sustained and developed outcomes. And aside from that, nakapaloob na din kasi dito sa RH Law yung kasi 'di ba kapag naririnig natin yung RH Law or Reproductive Health Law, ang nakatatak sa isipan natin lagi or like yung idea or notion lagi is puro sex education lang. So dito kailangan nating baguhin yung ganong perspective natin. Hindi naman siya negative connotation, pero kailangan din natin i-consider pa yung different aspects and yung mga underpinnings nitong RH Law. Kasi kailangan din nandun yung responsible parenthood. Yun yung laging nawawala sa sentence na yun. So ayun, going back, nakapaloob na dito sa RH Law or Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 yung Family Planning Information and Services. So, dito, ini-inform ng mga different agencies ng ating gobyerno kung ano ba yung tamang bilang, yung wastong bilang ng miyembro ng isang pamilya. Kasi nga, 'di ba? The family is the building blocks of the society. Sila yung pinaka-pioneer ng ating society. So, importanteng alam natin and natatamasa natin yung mga serbisyo na nakapaloob dito. Next, we have maternal, infant, and child health and nutrition, including yung sinasabi nilang breastfeeding. So, dito sa maternal, infant, and child health nutrition,
again, nakapaloob siya sa maternal care. So, hindi lang yung nanay, yung nagbubuntis, yung nagdadalang tao, kundi din yung nasa sinapupunan niya. So, dun pa lang, is binibigyan na din siya ng importansya. Tapos, dito din sa prevention of abortion and management of postnatal complications, dito kasi sa RH Law, although open na tayo as a society or tayong mga Gen Zs sa topic ng abortion, ang abortion kasi also provisioned on this RH law is strictly prohibited pa rin as a country na very conservative, very traditional, and very, what would you call this? Medyo ano pa tayo sa ating mga religious beliefs. So, hindi siya advice dito yung abortion na to. Kaya pine-prevent siya na mangyari. We have the management of postnatal complications. So, meaning ng postnatal, ito yung after mong manganak. So, syempre, hindi na naman din nabago sa atin na sa mga newsfeed natin, may mga celebrities na mommies, like yung mga postnatal care sa kanila, kasi nakaka-experience sila ng mga postpartum. And hindi lang yun yung nararanasan nila. So, kailangan din may aagapay sa mga komplikasyon na na-experience nila, like yung mga bleeding, infection, breast problems, yung mga ganon. And also din sa mga sanggol na mamaya i-mention ko na under or below 5 years old, maraming sanggol yung nagkakaroon din ng postnatal complications kung saan they don't have any nutrients, malnourished sila, or meron pa silang other diseases na inherent or like hereditary from their parents na ayun, nagkakaroon sila ng mga ganong problems na binibigyang solusyon din ng RH law. And dito din we have the Adolescent and Youth Reproductive Health Guidance and Counseling. So, hindi na naman bago sa atin to, yung sex education. Yun lang din yung basic example niya. Sa prevention and management of reproductive tract infections. So, ito yung mga STIs, ito yung mga STIs or sexually transmitted infections na nabebelong yung HIV and AIDS. And then dito, ito din yung medyo hindi talaga nabo-brought up. Ito yung elimination of violence against women and children and other forms of sexual and gender-based violence. So, dito kasi, itong RH, hindi lang siya basta-basta yung anything na nahawakan natin, anything na ina-advise sa atin, anything na pinoprovide sa atin na, alam niyo yun, you get it, na dito din, they are touching or they are extending their services sa mga emotional, psychological, and holistic na mga concerns. Like this nga, yung women and children violence and whether sexual or gender-based. So dito, syempre, na-eradicate nila yung practices na nag-hinder para ma-exercise ng isang tao, bata man yan, matanda, nanay, kalalakihan, tatay, nanay, dalaga, binata, yung pag-exercise nila ng kanilang reproductive health. And dito, mas fina-fortify yung kanilang reproductive liberty and security. And sa pagsusulong din neto, syempre, naiaangkop yung mga policy making and state provisions para mas ma-reforma pa yung sector na to sa RH law. And gaya nga ng sabi ko kanina, concerned ang RH law sa human conditions and human development. So, nakaano dito yung overall development talaga.
ng bawat isa sa atin. And although maganda na yung pag-implement ng batas na to is natatamasa at nakikita natin na nagtatranspire in our country, even sa community natin sa mga barangay, hindi naging madali yung pag-aaproba ng RH law. Kasi sa legislative process pa lang, as far as I can remember, it took them like 14 years dahil maraming opposed dito, especially mga powerful political groups. But despite that, it was later on signed nga by former President and yumao ng si Benigno Aquino III noong December 2012. Kaso, meron lang siyang delay ng mga 3 months na isa rin sa naging challenges ng mga agencies because yung DOH was, at that time, they restrained to distribute and sell groups. But naibalik din siya in a matter of time. And hindi lang siya particularly sa kababaihan yung vision na mas masulong pa nila yung power and autonomy nila to decide on matters that concern their own bodies. Pati na rin yung mga bata dahil nga we have reached before a continued decline in under 5 and infant mortality rate. So, ibig sabihin lang neto na maraming bata na hindi lalagpas sa 5 years old yung nagkakaroon nga ng komplikasyon. Ito yung na-mention ko kanina. Kaya, with the aid of RH law, and maging yung prevention and treatment for infertility and sexual dysfunction. Kaya, bago tayo dumako sa another aspect nga ng RH law, ano nga ba yung relationship niya with the GMOs and yung genetic engineering? Kasi 'di ba, bigla tayong nag-leap. Kanina puro bacteria and to scientific yung terms na tinatakal natin. Well, they are intertwined in a way na etong genetic engineering, they help anchor yung mga potential difficulties in the human reproduction wherein they modify several elements to enhance the capabilities of the organisms beyond what is normal. So, na-offer nito yung mga opportunities to gene screening. So, kapag gene screening, ito yung like dinedetect niya or siniscreen niya yung mga genes if there are potential diseases, like yan ang sinabi ko, yung mga hereditary diseases or ailments, ganyan. Meron din tayong gene therapy kung saan kinokorrect niya yung genetic makeup ng isang tao, batay kung ito ba ay kulang, kung ito ba ay kailangang dagdagan. So, ganun siya. We also have gene testing. Parang gene screening lang to kung saan ina-identify na yung mga cause or like the roots of the male or female infertility na nararanasan ng isang individual. And dinedetect na din dito yung mga carriers of diseases. And with that, mag-undergo na siya sa gene therapy kapag na-test na siya. And then, ayun, dito din sa gene testing, yung mga postnatal analysis, so magkaling sila sa isa't isa. And some of our government agencies ay katuwang din natin sa pag-execute na ito. And these are among the examples. So, una na dyan is yung the Department of Health. So, here sila yung mga una nag-i-initiate and nagsusustain ng very heightened, publicized, and proactive na kampanya at advokasya para sa kamalayan ng publiko, most especially yung mga kabataan or yung mga adults, even yung mga matatanda sa pagpoprotekta ng reproductive health nila in various ways, as well as their rights na hindi lang limitado sa maternal health and nutrition, family planning, and responsible parenthood informations. So, example na lang yung programa ng DOH, which is the National Safe Motherhood Program nila para sa mga ina at yung mga teen moms natin. Meron din silang Comprehensive Sexuality Education and Adolescent Reproductive Health o CR. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Basta yun. CR Convergence, wherein nagko-collaborate sila with the Commission on Population and Development para i-address yung issues
concerning yung reproductive health, like yung pagtaas ng rate ng HIV. Kung nanonood kayo ng YouTube, meron yan. Feature din ng GMA News yung matter na to. Meron din tayong adolescent pregnancies and the likes. Meron nga din silang MHP or the men's health. Ito naman para sa mga kalalakihan on how their involvement and syempre yung responsibility nila and accountability and their health. Kasi marami sa kanila, hindi lang naman tayong mga kababaihan yung nakakaranas ng reproductive ailments or again, concerns. Marami din sa mga kalalakihan yung nakakaranas ng prostate cancer sa murang edad. Like, sa edad pa nga lang na below 50 And that, sa mga statistics na na-research ko, almost 100,000 ang population of men sa buong Pilipinas na nakakaranas neto. So, yun ang role nila na ma-mitigate yun. And syempre, kung meron ng occurring and talagang lumalaganap siya, we are gonna provide services para pagalingin and i-support yung mga ganitong problema. When it comes to PhilHealth or the Philippine Health Insurance Corporation, kind of the same din with DOH. Pero ang mas maganda rito is that their provision includes yung mga benefit packages kagaya na lamang sa picture. So sabi dito na kapag nanganak ka sa mga lying-in or birthing home, makakatanggap ka ng 8,000 while 6,500 naman sa mga hospitals kasi covered na neto yung room and board pag nag-check-in ka. Yung professional fees sa doctor and other laboratory and auxiliary fees. And nadadagdagan lang sa mga non-hospital facilities ng 1,500 kasi may mga offers sa hospital na wala sa mga lying-in. Kaya mas marami pa silang ina-undergo na procedures. Meron pa nga dyan yung kapag yung kapag cesarean ka and other types ng pagkakapanganak, meron kang benefit mula sa PhilHealth, lalo na kung talagang registered ka sa government agency na to. And bukod pa rito, most of the time, covered or accredited din ng PhilHealth yung packages for cervical cancer, gynecological disorders, yung colorectal cancer, rectum cancer, like sa PCOS, yung commonly na na-experience ng mga kababaihan, insured din yon. And even yung na-mention ko nga sa mga kalalakihan na prostate cancer is meron ding angkop na benepisyo na pinoprovide ng PhilHealth. So, minsan pa nga sa several hospitals, katuwang din nila yung PhilHealth para sa pagtutuli, ganyan, and iba pang concerns nga ng mga kalalakihan. Sa DepEd, dito naman yung mandato na yung education is syempre aligned sa edad ng isang mag-aaral kung wasto at appropriate na yung mga ituturo sa kanila, hindi lang sa aspeto ng procreation o yung intercourse nga, kundi sa health concerns rin nila kung meron silang nararamdaman o may mga komplikasyon sa reproductive health nila. Umaaga pa yung curriculum, kasama na yung mga schools na kinabibilangan nila. And isa rin sa layunin nila na wakasan syempre or kung hindi man, ibababa yung antas ng teenage pregnancy sa ating bansa and yung mga underground cases nga ng sexual abuse and gender-based violence. So, ayan sa picture, meron tayong One Health Week. Meron ding Oplan Kalusugan na kasama dito. Then, in relation naman to the things we intake, yung mga kinakain natin or yung mga iniinom natin ng mga gamot or products na ginagamit nga natin, si Food and Drug Administration na or si FDA na Philippine branch natin, kasi na-mention ni Renzi kanina, meron ding Food and Drug Administration sa US. So, meron din tayo dito sa Pilipinas. So, sila yung responsible dito. So, hindi lang siya basta certification of contraceptives like condoms or pills or even IUD. Minimake sure din ni FDA na nagko-comply sila sa regulatory standards na safe yung mga binibenta nila sa merkado and that swak yung mga iniinom kunwari ng mga medisina para sa scientific-based information na need ng katawan
natin. And syempre, kapag hindi pasok yung guidelines ng FDA dun sa specific product na yon, yung mga ganong binibenta at dinidistribute, syempre sila na yung responsible na magpalaganap ng impormasyon like advisories or warning to revoke that brand's purity, quality, safety, and efficacy. So, makikita nyo dito, di ba? Meron tayong mga FDA advisory. So, kaya kung mapapansin nyo, meron kasing isang brand, IDK, kung famous siya sa ating mga Gen Zs. Pero uso siya sa mga FB groups. Kasi nakikita ko lang siya sa newsfeed ko, kahit di naman ako nanay. Basta meron siya yung this kind of ewan ko, pills ata siya. Basta yun, itong fertility booster na to, ang ending pala neto, yung mga gantong binibenta ng mga supplier ko, no, sa Facebook, is hindi pala siya authorized for production. So, wala siyang CPR o yung tinatawag nilang Certificate of Product Registration. So, in response to that, si FDA, naglabas siya ng kanyang statement regarding it, and nakipag-communicate sila sa mga law enforcement agencies and LGUs na wag siyang gawing available in any area of jurisdiction. So, nakita ko, chinek ko din, kanina nga lang din, kung visible pa ba tong product na to sa market. And unfortunately, visible pa din siya. So, kung hindi ka vigilant sa mga bagay na ini-intake mo at nakikita mo lang sa internet, so, delikado pa rin siya. So, kailangan i-fortify to ng FDA. And yung mga other products pa, hindi lang yung ganitong product. And also, hindi lang naman to sa aspeto or concern na kung baog ka or kung may PCOS ka or gusto mong tumaas yung hormones mo, but anything na makakahinder sa atin to be potent individuals, pasok pa rin siya sa reproductive health kasi magkakakonektado naman yan. And, ayun nga, as a vigilant generation na can access the internet, si FDA din is bukas yung website nila para tayo na yung magda-double check ng mga produkto at pagkaing tinatangkilik natin. So, i-visit nyo lang yung website ng FDA sa Google, search mo lang yung brand and other details nito like serial numbers, mga ganyan. Lalabas na yung mga information tungkol sa kanila, both negative and positive. And last but not least, are the LGU. So, mainly sila yung nagpo-provide ng for the grassroots community or yung mga maliliit pa na unit ng ating lipunan para sa kanilang reproductive health. So, yung mga isinusulong sa DOH, FDA, DepEd, pwedeng visible sa centers, sa mga barangays, and other programs na personally na pwedeng galing sa large government units ay binababa dito, and sila na yung nag-execute sa mga sector like sa kalusugan. And 'di ba kahit yung sa SK, 'di ba? Kahit hindi naman siya bilong sa LGU, governing body pa rin siya ng barangay na nag-aabot din ng comprehensive seminars and programs sa mga hindi naaabot ng malawakang mga sektor. Meron din dito yung mga teenage moms dito sa mga SK, binibigyan nila ng livelihood programs para naman may kaagapay sila sa pantustos sa mga anak nila. Mga ganon. To be a responsible parent nga. And dito din ginagamit din ng mga LGUs yung GAD or yung Gender and Development Funds para mas ma-fortify yung reproductive health law. Also sa reproductive parenthood, responsible parenthood pala, meron sa family planning projects or programs, meron silang libreng check-ups sa mga sanggol, mga bata, and other technical assistance. And overall, sa halos 12 years na pagkakatatag nito, kasi nga 2012 siya in-establish. So, yun, 12 years na nga siya. So, nung nag-hit ng 10-year anniversary yung RH law, sabi ni Grace Gayoso, meron siyang 10 reflections sa simula pa lang ng battle for enforcing this RH law
yung struggles and yung challenges na na-face nila up until to its continuous growth and reform up until today and in the future. So sabi niya, number one, hindi lang basta enough yung RH bill para maging isang batas. So kailangan daw bigyan ito ng ngipin. Nang ibig sabihin lang nito na kung gaano mo kagusto yung bagay para mangyari. Syempre gagawin mo yung lahat, any measure, any roads to cross para lang makuha siya. And hindi lang sa paggamit nito, dapat meron siyang clear purpose na inline sa lesson 2 na dapat kaakibat nito ay may sufficient budget tayo na consistent para mapatakbo at para mas ma-mobilize yung natatangi nitong positibong benepisyo. At kapag may budget, syempre kailangan gusto natin na iginagastos yung mga natatanggap natin and dapat natatamasa ito ng lahat. So for simple lang to, syempre yung urge natin for political change will move mountains. Why? Kasi kahit daw marami ang kokontra at magiging hadlang para makamit mo yung like rurok ng success ng RH law, if you have the determination, you're pushing the boundaries para lang ma-advocate mo na mapondohan, masuportahan, at ma-enforce yung RH law. And bibigyan mo rin siya ng paa, hindi lang ng ngipin. So, kaagapay yung mga government agencies na nabanggit ko kanina where you will negotiate, collaborate, and compromise para ma-foster at ma-develop pa yung mga nakapaloob dito sa RH law. With the devolution of our health system sa number 6 in our local government, mas marami yung matatouch nilang socio-economic groups. Kaya kung gagawin natin silang partners sa mga initiatives natin, mas ma-integrate nila sa masa yung nais nating ipalaganap at ipamahagi sa kanila. And sa pamamagitan ng masigasig na pag-i-encourage sa kanila, syempre mas lalo ring mapupondohan itong makamasang programa na makakapag-produce pa ng marami pang beneficiaries. So, yun. Same with 7. Syempre, we relentlessly educate national and local governments on the cost-effectiveness of funding and implementing FP or RH initiatives. So, number 8. So, kailangan nating ipamalas yung kahalagahan at yung consequences and outcomes sa pagsulong ng RH law para tumaas yung suporta para dito sa issue na lalong naglalagay ng pressure at push sa gobyerno at sa oposisyon. And sa pagtataguyod neto, alamin natin kung sino yung mga katuwang natin para palaganapin yung importansya ng RH law. At kahit nga salungat sila sa idea or nosyon na hangad natin, syempre hindi solusyon yung pakikipagtunggali, kundi mas ifo-foster natin yung critical na diskurso or dialogue kasi dito binibigyan natin ng pagkilala yung bawat sentimento ng dalawang partido kahit magkasalungat man yung dalawa. And overall hindi naman sukat ang pagkakapanalo at pagkakatalo ng argumento para lang you could be inferior and superior than the other. Kundi yung paghihikayat sa kanila na imulat yung kanilang perspective sa ganitong subject at makilahok sa atin sa kaunlaran. And pag pinagsama-sama lahat mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas ng ating lipunan, syempre mas magiging malakas yung pwersa ng RH law kung tayo ay dedicated, we're using public sentiment to one's advantage, and we know who is and are against us. And if we have a strong, determined, and persistent RH movement composed of different sectors, mas mapoprotektahan natin yung holistic welfare ng bawat isa sa atin, which is a crucial force and a force to be reckoned with to move forward and sustain the gains of RH law implementation. So, ayun lang yung aking part. And next, we have the nanoscience and nanotechnology. Okay, good day everyone. I am Gabriel Madraga and let's move on to what is nanoscience and nanotechnology.
So, nanoscience and nanotechnology is all about studying some very small particles to develop things that are strong and light. Okay, the bulletproof glass is developed with the help of nanoscience and nanotechnology because it has a unique property that makes them strong to stop a bullet. Next po. So, the prefix nano is referred to as a Greek prefix meaning dwarf, no? Yung nadagdag sa term na science which is nano, ang meaning daw niya is dwarf or maliit. Okay, so next po. Okay, so nanoscience is a study of matter at a very tiny scale called nanoscale. Ito yung mga pinag-aaralan ng mga scientists na kasing liit lang ng atoms or molecules. No? Mas maliit pa sa alikabok. And ito yung pag-aaral ng mga nanoparticles na sobrang liit, no? Mas maliit pa sa kapal ng ating buhok or buhok ng mga tao. No? Imagine sa 1 meter, kapag i-convert natin sa nanometer, it would be 1 billion nanometer. No? Napakaliit niya to the point that hindi talaga natin makikita yon, no? And para mapag-aralan ito, kailangan pa natin gumamit ng microscope rather, and any other tool na pwedeng i-manipulate yung mga nanoparticles. Next po. Okay, so si nanoscience is a study of matter at the nanoscale. So si nanotechnology naman is an application of nanoscience to create new materials and devices with unique properties. No, para mas maintindihan natin ng madali, may example tayo dito, no? Example nito is yung chipsets ng smartphones. No, meron tayong tinatawag na Snapdragon Generation 8, Helio, MediaTek, etc. etc. No? Sa PC din and sa laptop, meron tayong tinatawag na Intel Core, GTX, and RTX. Sila yung mga processors or GPU or CPU na ginagamit, no, para mas maging effective and efficient ang mga device natin. So, mas magandang GPU or CPU, mas magandang performance ng ating laptop or smartphone, especially kapag ginagamit ito for gaming or video editing, no, because it involves nanotechnology which makes them to have a unique property that makes it strong and effective para mas maganda pa yung performance or graphics ng games or ng video editing or kahit sa green screen editing. So, okay, so next is why is it important? So, nakikita naman natin na kung bakit importante ang pag-aaral ng nanoscience and nanotechnology, no? This is to develop unique and amazing materials and devices that aid us on our job, even to our house chores, and even in our academics. No? Dapat tayong pasalamat sa mga nag-aral and nag-share ng knowledge nila about sa nanoscience and nanotechnology, no? Kasi mas bumibilis ang pagde-develop or upgrade ng technologies, which goes to the point that our technologies are becoming smart. No? So, next po. Okay, here's are the examples of, these are the elements studied in nanoscience and nanotechnology. We have carbon. So, ginagamit siya for carbon nanofibers, carbon nanotubes, and graphene. And we have gold. Ginagamit siya for biomedicines. Next po. We have here silver. Pwede siyang magamit sa panghilom ng sugat. We have also titanium. Pwede siyang magamit as sunscreen and cosmetics. Pwede din siya sa medicine electronics. Meron din tayong iron. Ginagamit siya for biomedical and environmental applications. And we have copper. Pwede din siya sa energy storage, sa battery and electronics. And next po. So, ayan, we have
We also have aluminum, platinum, pwede din siya sa electronics and medicines, and yan yung chips and solar cells, examples ng mga nanotechnologies. Next po. Okay, so let's move on to brief history of nanoscience and nanotechnologies, no? So nanoparticles and structures were used by humans in 4th century AD by the Roman. The nanotechnology concept was introduced in 1959 by Richard Feynman, and also Norio Taniguchi, a Japanese scientist, was the first use and defined the term nanotechnology in 1974. So in ancient time, kahit pa sa ancient civilization like the Romans and Egyptians, yung ginagamit nila doon is colloidal gold, no? So the colloidal gold was used to color some glass, no? This is to demonstrate an early understanding of nanomaterials. And meron din silang ginagamit yung clay din na may nanomaterials yon, no, for pottery and construction, and yung hair dye din, no, meron ding nanotechnologies and nanoscience yon. And in 19th century, no, scientist named Michael Faraday and kasama din si Richard Feynman, they studied tiny pieces of gold, no, floating in water, called colloidal gold. So this was the big step in understanding really small things. Okay, so next po. So yun yung mga nabanggit ko kanina. And 20th century, so invention of electron microscope, Feynman's lecture, there's plenty of room at the bottom, development of STM and AFM. So sa 20th century, dito na yung invention ng electron microscope, no, noong 1930s, which allowed scientists to visualize materials at the nanoscale for the first time, no. And as I said, si Richard Feynman, a renowned physicist, delivered a famous lecture in 1959 titled "There's Plenty of Room at the Bottom," no, where he imagined being able to control tiny things like atoms, no, to build new and amazing things. And yung STM and AFM, they stand for scanning tunneling microscope and atomic force microscope. This is the development of the microscope tool, no, in the 1980s, enabled scientists to manipulate individual atoms and molecules. So next po. Okay, in 1990s, popularization of the term nanotechnology. So yung term na nanotechnologies doon na nakilala no 1990s, and noong 21st century, no, of course dito yung continuous research and development ng scientists para mas magkaroon pa ng mas malalim na pag-uunawa sa nanoscience and nanotechnologies. Next po. And I think that's all for me. So let's call on next reporter to further report our topic. Thank you. Hello, I'm Richard Abedin Domingo Belbis. I'm the representative for this topic, application and products of nanotechnology. Ito, nanomedicine, yung nanotechnology. Yung nanotechnology, ginagamit siya sa medicine. Yung, nanomedicine, used for targeted drug delivery, imaging, and diagnostic. Also used to develop new treatments for diseases. Example ko dito sa nanomedicine, yung sa cancer, yung treatment sa cancer. Hindi naman siya totally gamot, pero hindi siya gamot sa cancer, pero
nawawala yung cancer. Pero hindi rin naman siya nawawala. Hindi rin nawawala yung cancer. Kumbaga, mini-maintain lang niya or tinatanggal lang niya yung cancer pero yung cancer mismo pwedeng bumalik. Yung nanotechnology na, yung ginagamit na yun panggamot sa cancer is may nanotechnology siya na pumapatay sa mga sa cancer. Ayun yung, kumbaga yun sa nanomedicine, meron siyang nanotechnology, yung pinaka-laser niya. Ayun yung nanotechnology na ginagamit para sa treatment. Kumbaga sa cancer. Ganun. Kahit hindi naman hindi lang naman sa laser na yun, kahit sa mga medicine, yung mga gamot na iniinom natin, meron siyang nanotechnology na pumapatay ng viruses sa katawan natin para gumaling tayo agad. Kung sakaling makaramdam tayo ng mga sakit. Ganun. Energy. Improve energy efficiency and develop new energy sources. Sources lang pala. And sa energy naman, yung application ng nanotechnology is sa energy, example ko dito, yung solar panel, yan. Yung mga solar panel. Meron siyang maliliit na nanotechnology na nag-absorb ng heat galing sa araw. Yung heat na yun na galing sa araw, kino-convert niya to electric energy na nagpapagano, nagbibigay ng ilaw sa Christmas tree o siguro mga generator, mga ganun. And develop new sources. Electronics. Okay na yan. And electronics. Develop of smaller, faster, and more powerful electronic devices such as transistors, sensors, and memory storage. Ayan, ito naman. Ito, yung electronics na to. Ang application naman ng nanotechnology dito sa electronics is yung mga nanochips. Dito, meron ako nalaman dito, narinig lang sa balita nung mga nakaraan. Yung nanodisk na pinapadala sa moon, katulad yung sa may SB19 yata yung kanta nila. Ilalagay sa nanodisk, tapos papadala sa moon, ganun. Dahil sa nanodisk, mapupunta sa moon yung kanta nila, tapos, anong gagawin nila? Ayun, yung nanotechnology, ano siya, chip. Example din dito, yung mga SIM card, memory card, ano ba ba? Mga maliliit na devices, kahit yung cellphone natin, meron siyang nanotechnology na mas nagpapabilis. Nagpapabilis. Pwede agriculture, food safety and quality, as well as agriculture productivity and sustainability. Ito naman, food and agriculture. Dito naman yung yung application naman ng nanotechnology dito is yung mas mabilis yung productivity ng mga food, yung mga fruits, di ba? Pero mamaya ko na sasabihin yung mas mabilis yung productivity niya, sustainability niya mas okay. Yan, sa food and agriculture, yung application ng nanotechnology. Mas napapabilis niya yung mga bagay-bagay na tumubo. Water treatment. So water treatment naman, improve water treatment process such as desalination, filtration, and purification. Naman, from the word filtration at purification, yung water treatment, yung nanotechnology, ginagamit siya na pang-filter ng mga tubig para mainom siya. Kung kasi mga sa ilog, mga ginagamit natin. Ginagamit natin panligo. Ginagamitin siya ng nanotechnology para magamit natin siya. Kasi tubig ulan yan tapos pinifilter. Tapos nagagamit natin. Ewan ko lang kung totoo yung sinasabi nila na yung nagamit na natin tubig tapos pinifilter pa ng tapos ginagamit ulit natin. Parang gano'n.
Ayun yun na technology. Next slide tayo. Cosmetics. Sa cosmetics, ito, madalas ito ginagamit ng mga kababaihan. Kasi hindi naman ako gumagamit ng mga lotion na kahit ano. Ito, yung sa cosmetics naman, ang application ng nanotechnology, yan, yung ginagamit ng mga lip tint. Lip tint, sunscreen, mga cream, pampaputi, ano ba to? Yung pampaputi, yung gluta, mga sabon na nakaputi. Nagtitreatment ng mukha natin. Kunwari, matigyawat kasi ginamit mo yun. Nanotechnology siya. Sira niya yung cell na yun. Pag nagilamos ka na ginamit mo, dililinis niya yun. Siyempre, hindi naman natin nakikita yan. Katulad ka na sabi ni Gab, maliliit na particle na parang atoms. Kailan ka ba nakakita ng atoms? Kahit sinong tao, di nakakita ng atoms. Textiles, self-cleaning fabrics, high-performance sportwear, and protected clothing. Ito naman sa textiles yung mga clothing, mga damit, mga ginagamit sa, yan, mag-hiking ka, mag-scuba diving, ginagamit natin doon. Kunwari, tatalong ka, skydiving yata. Skydiving. Ginagamit ng mga skydiver, mga swimsuit, mga nagbe-dive. So, mas mapatibay niya para maprotektahan yung skins natin. Kunwari, nag-swimming kayo. Diba? Anong sinasuot mo pag swimming? Di ba uso ngayon yung mga basta yung parang long sleeve na napoprotektahan yung skin mo sa araw para hindi ka magkaroon ng sunburn. And catalysis for chemical reaction, fuel cells, chemical synthesis, and pollution control. Catalysis for chemical reaction, fuel cells, chemical synthesis, and pollution control. From the word pollution control, ito yung nanotechnology na ginagamit. Kunwari, yung sa motor, pagkakaintindi ko dito yung sa motor, yung di ba mausok yung motor dati, then ngayon na uso yung nakalimutan ko tuloy. Basta para hindi siya mausok sa kalsada masyado. Yung mga jeep, mga bus, hindi siya masyado mausok. Ang ginagamit na ng fuel cell na nagko-control para sa pollution. Nagko-cause ng pollution kasi nga, syempre, nakasira ng ozone layer. Yes. Next slide. Benefits of technology. Electronics information technology. Benefits of nanotechnology sa electronics and information. Electronics, katulad yung sabi ko kanina, yung mga maliliit na bagay, USB, memory card, SIM card, na merong information. Ang benefits doon is yung marami kang pwedeng ilagay sa memory card na yun. Marami kang pwedeng ilagay ng mga information, mga files mo na pwede mong gamitin or pwede mong gamitin na mas mabilis tsaka mas convenient siya gamitin kasi andun lang, gagamitin mo lang agad, skip mo yun, din siya manggagana. And then sustainability ng nanotechnology. Nanotechnology sa sustainability. Naalala ko na yung sa rash guard. Rash guard, di ba, yun sa swimming. Pag nag-swimming kayo, ginagamit yung kadalasan ng mga nag-swimming. Yung rash guard na yun. Diba?
hindi napoprotektahan niya yung skin natin para sa araw, tas yung cosmetics, sama na rin yun doon sa nanotechnology na pagka gumamit ka ng um, sunblock or sunscreen, napoprotektahan niya yung skin mo para di ka magkaroon ng sunburn. Diba? Improve safety. Sabi ko na rin, improve safety. Sa cream, meron pa rin disadvantage to sa electronics and information yung nanotechnology kasi pwede rin gamitin ng ibang tao. Kasi din lang naman electronics and information technology. Kasi pwedeng gamitin ng ibang tao or nakawin ng ibang tao yung technology na yun, electronics device na yun, pwedeng nakawin, makuha nila yung information. Yan, improve safety naman din. Kaya din naman ng nanotechnology yun kasi syempre gagawa ba sila ng nanotechnology na hindi mag-improve. Pero kadalasan yung nanotechnology is to improve devices, advance, and give sustainability to our sa atin. Nanotechnology na yan. In nanotechnology, binibigyan tayo ng mas magandang products. Next slide. Concern of nanotechnology. Environmental impact, air pollution. Yung nanotechnology, meron siyang impact, 'di ba? Katulad ng sabi ko kanina, yung sa catalysis, environmental impact, air pollution niya. Oo, na-filterize na yung hangin, tubig. Pero pwede siya mag-cause ng toxic. Nagkakos yung nanotechnology na yun ng toxic or lastful viruses. Pwede siya mag-cause ng viruses. Safety, health risk, and of disease. Ayun. Safety, health, and risk of diseases. Nagkakos siya ng viruses. Dahil sa nanotechnology, pwede yung makapag-cause ethical consideration and privacy violation. Ayun din, katulad ng sabi ko sa electronics and information, pwede siyang nakawin, maliit na bagay, pero marami siyang information, pwede siyang nakawin ng ibang tao. Regulation and oversight. Ayun, regulation and oversight. Yun yung kung paano nyo gagamitin yung nanotechnology sa mabuti ba o sa masama. Pero mas magandang gamitin yun sa mabuti. Bahala. Maganda makatulong kayo sa kapwa niyo tao. Okay na ako dun. Ayan, so that concludes our presentation. Thank you for listening.